ito yung mga pagkakataon na hindi mo na alam kung ano yung sasabihin mo dahil sa sobrang saya nung nararamdaman mo. Wala ka nang ibang gagawin kundi tumingala sa itaas at magpasalamat sa Diyos na nandito ka mismo sa lugar na napakagandang nilikha. Hoi An is one of the most romantic places na nakita ko. Sobrang romantic niya. Sa Enzo na lang ang kulang. After 2 years, nandito na ulit ako sa may Hoi An. And surprisingly, ganun na ganun pa rin yung vibe niya. Ang vibrant niya pa rin, ang romantic, ang magical. So last time nung nandito ako, ang sabi ko sa inyo, sa Enzo na lang yung kulang. Now, parang perfect na lahat. Kasi nandito na si Enzo! I'm here! Hello everyone! Nandito tayo sa may Hoi An, Vietnam! Ayan, kasama na natin si Enzo. Hi guys! Kasi inggit na inggit siya sa amin. Pero ito yung isa sa malungkot kasi ito, dati to, papakita ko sa inyo kung may picture pa ako ha, or meron akong video. Ito yung Chinese Bridge. Pero ngayon, wala na siya oh. Ginawa na siyang parang bakal na talaga siya. So isa pa naman to sa may pinaka tawag to landmark dito sa may Hoi An. So anyways, let's all move on. Ganyan talaga. So anong pakiramdam nakabalik ka rito after ilang years? Mga 5, 6? Lagpas o mga ganun. Anong pakiramdam? It's so real. Arte mo. So ayan na. So ganitong oras 4 o'clock. Eto natambak na yung mga rito, turista. Kasi usually, ang ginagawa kasi rito, nagdi-day-tour lang from Danang. Tapos, ang pinaka-highlight nito, alam nyo na, syempre, di ba sinabi namin sa inyo last time, or sinabi ko sa inyo last time, ang pinaka-highlight nito, yung lantern, mamayang gabi. So, yung inaabangan, mga bandang 5:30 siguro mag-i-start na siya. So habang wala pa, ikot muna uli namin kayo. Grabe guys, napaka-vibrant talaga nitong kulay na to. Yung kulay dito, ganun talaga siya. And then nakaka-add pa na ang dami-daming tao. Yes. So dito, grupo-grupo talaga makikita nyo. Ayan, makikita nyo meron silang mga bandera. Ito, pakita natin sa kanila. Ito, ayan, yung mga nagwe-wave ng kanilang mga bandera. So, para malaman nila kung saan grupo sila sasama or saan sila grupo na kasi nandito tayo sa may ancient city. Sa Enzo wala na naman. So, ayan. So, dito, pwede na rito mamili ng mga damit. Kasi ang gaganda ng mga damit dito, guys. And mind you, mura lang. Hindi katulad sa ibang tourist destination. Hello. Hello, my friend. Yeah, where are you from? Taiwan. Philippines. Philippines. Hi, how are you? Okay, bye. O, di ba? Ganun lang yan. So, ganyan lang siya. Nagkaroon ka ng bagong kaibigan. Nagkaroon naman bago kaibigan. So, ayan. Dito, usually, pwede ka na ritong mamili ng mga damit. And then, kailangan nga namin talagang bumili kasi yung pupuntahan namin, na-surprise muna. Oo, wala kami masyadong baong damit. Kasi wala kaming maisip kung ano ba susuotin namin. Isa pa sa mga hindi namin natatry dito guys, yung parang kang isasagay. Oo, sasagana. Yung parang, yung nakasakay ka dun sa may parang cart ba yun? Or whatsoever, ano tawag doon? Parang Oo, basta nakasakay ka doon. And then, ipapadyakan kayo nung Vietnamese na driver. Kayo yung nasa unahan. So para kayong sagalang-sagala. Yun yung one way para maikot nyo itong ancient city. Guys, nagtanong kami kung magkano yung bayad dun sa may parang kalesa. 400 dong. So mga 800 pesos. At hindi dun pwede dalawa ha. As in isa lang dun kasi maliit lang. So imagine nyo kung dalawa kami ni Enzo. 1,600. Hindi, walkathon lang tayo guys. Walang magaganap na gano'n. Oo, gusto ko. Diba? Kapag gano'n ka, akala ko kasi sa totoo lang mga 200. Kung 200, okay yun. Pero ayan, Diyos ko, gano'n kamahal. Naku, Diyos ko. No. Guys, so meron dito mga ref magnet. Ito. So nakikipagtawaran tayo. Nagsimula ng 150 na naging 100. Tapos sabi ko 50 lang. Ayaw, dapat daw 70. Eh paalis na ako. Sabi sige daw pwede na daw. 6 na piraso sa 50. 100 pesos. So murang-mura na to. Ganun talaga dapat.
makipagtawaran tayo ng makipagtawaran. Imagine, no? Nakuha lang namin siya ng 50 BND. So, para mga 100 pesos, 6 na piraso. Na nagsimula siya sa may 150 BND, ha? So, ganun talaga. Dapat taga-tawanan talaga. Tawaran talaga. Kapag kaayaw, alis kayo kaagad. Bitaw. Ito na, it's 5:30. Ito na yung sinasabi namin sa inyo. Unti-unti nang nagbabago ang anyo ng Hoi An. Ayan, o. Ang dami ng turista. Kasi yung pinaka-highlight niya nga talaga dito ay yung sunset. Pero tayo mamaya pa tayo mag-aabel nitong boat na to. Mamaya sasakay tayo dyan kasi syempre gusto namin yung talagang ano na, madilim na para mas ma-appreciate natin yung lantern. Ayun siya, ang dami ng tao guys. Tingnan nyo itong bridge. Pupunta tayo sa may bridge kung gaano karaming tao na dito sa may bridge. Ay, Diyos ko. Lalo na mamayang gabi guys. Nako, as in punong-puno talaga yung bridge na yan. Ang dami dyan magpapapicture. Ayan na. Papunta na tayo sa may bridge. Yung pa lang, no? Diba? Ang nakakatawa kasi din nga, iba talaga yung ano yung color niya Lalo na nga pagka golden hour na, mas magiging romantic na siya. Ayan na siya guys, look. Kung gaano karami yung tao dito sa may bridge na to. Oh. Guys, look. Tignan nyo, ang cute nila. Mga naka-traditional costumes sila. Traditional costume, traditional dress. So ayan, ganyan karami yung tao dito sa may Hoi An kapag ka golden hour na. And then mamaya, at yung pinaka-highlight natin, sasakay tayo dito sa ganitong mga bangka. Ayan yun. At nabelang namin siya ng 274 pesos each. Guys, pa 6 PM na. So ito na yung pinakahinintay nating moment. Ito na yung magical moment ng Hoi An. So inabail nga pala namin tong aming lantern na boat tour, Bayakluk. It's 274 pesos lang. Kapag ka Bayakluk, dito lang kayo, meron niyang instruction, merong map na ibibigay sa inyo. Sundin nyo lang, napakadali nyo lang makita. And then hanapin nyo lang si Kuya, ayan o, naka-short siya na kluk. Tapos bibigyan kayo ng 2 bottled water. So mamimili kayo kung bottled waters or tea. And then ito, yung ipapaanod natin mamaya, yung parang lantern. So kapag ka dito kayo bumili, nasa may 100 pesos yan. So mas makakatipid talaga kayo kapag ka nag-kluk kayo. So alam nyo na ang gagawin. Kung gusto nyo magkaroon ng 5% discount, anong gagawin? I-click na yan! Gamitin nyo po yung aming promo code, Go With Mel. So eto na yun, tara na, experience na natin ang real Hoi An. This is it, eto na. And then, ipapa-escort kayo. Tama, ipapa-escort. Oo, papasamahan kayo ng tao, ng kluk, hanggang doon sa may pila. Tignan natin kung may pila ha. So grabe guys, tignan nyo naman. Ang bilis mag 360 degrees. Ito na kaagad yung itsura ng Hoi An. Ayun na kaagad. Diba? Ang kulay-kulay na. Tsaka tingnan nyo, makikita nyo yan mismo dito sa may video namin ngayon. Kung gaano na siya kaganda. Ang ganda na nung kulay, diba? Ang daming tao. Kumusta yung Hoi An experience mo again? Nakaka-amaze talaga siya. Same as before. Yes, actually, mas nakaka-amaze siya ngayon. You know why? Kasi yung first time mo siya ma-experience, ma-amaze ka. Pero yung pangalawa, pangatlo, tas ganun pa rin yung vibe. Hindi nagbago. Yun yung mas nakaka-amaze doon. Kasi merong place na pinuntahan mo halimbawa ng isang beses, ma-amaze ka. Yung paglipas ng panahon, 2, 3 taon, naiiba na siya. Iba na kaagad yung kasama ko. Tingnan nyo ngayon, iba na kaagad yung kasama ko. Ito pala sa Enzo. Nasaan na si Kuya? So, ito siya. Nandito. O, di, guys, wala na yatang pila-pila. Ayan. So, dito na tayo. Yan. I-assist kayo ni Kuya. Dito, yan. So, i-assist niya kayo and then pipila na tayo dito. Pero kapag kaklok nga, tuloy-tuloy lang. Unlike kapag dito pa kayo bibili, alam ko mas mura dito ng kaunti, pero wala yung free bottled waters and then wala ring free na lantern. Ayan na guys, nakikita nyo ba kung gaano nakaganda yung kulay? Grabe. Ayan yung sinasabi namin sa inyo na hindi nabibili ng pera. Iba talaga yung nagagawa ng travel, no? Yung experience. Iyak pa yata si Enzo. Sobrang ganda niya. Grabe. From loob, nanggaling kami sa loob, parang 30 minutes lang kami nagmuni-muni, naghintay kasi nga gusto namin 6 o'clock. Tapos paglabas namin, ito na kagad yung itsura. Ang bilis nag-iba. Ganun talaga siya. Ayan guys, ang ganda niya. Look. Ganda. Ganun na ganun pa din siya.
And this time, ma-experience ko na ulit mag-boat ride. Kasi last time, ayoko naman, mag-isa lang ako. Para naman akong kawawang-kawawa. So ngayon, nandito na si Enzo. Guys, ito na yung ating bangka. Yes! So excited! This is it! Ay! Yeah. So, dito na tayo. Ay! Here? Okay. Come on! Nandito na tayo. Ito na sa Enzo. Dito ka na lang din, bes. Ayan. Para romantic, para dalawa tayo. Nakakaloka, nagulat sa amin yung bangkero. Kasi pag-akyat namin sa bangka, biglang parang lumindo. Hindi kami marunong mag-balance no? So, ito na siya. Ilalight na daw ni Kuya. Oh my gosh, ang ganda niya, guys. May pa-photo off to, guys. Ayan. Oh. Ay, pinalalapit pa ako. Oh, ayan. Kasi yata mas fit tayo. Ayan. Ang maloloka ako, guys, kapag pinag-kiss kami nito. So, guys, kailangan na nating i-let go siya. Ito na siya. Ay! O, di ba nasunog ko pa? Wish tayo. Bye-bye! Mas maganda experience now. Kasi, from here, iba naman na yung nakikita natin. Kasi di ba last time, nandoon ako sa may sa may labas. Ako yung nagmimiron. Ano ba tawag dito ng mimiron? Alatang sugarere. Hindi, halatang Oo, kasi ganun dati. May madyungan kasi sa amin dati. Yung meron, ibig sabihin yung nanonood lang. So ngayon, nandito na ako. Ako naman yung pinapanood nila. Hi everyone! Charot! Diyos ko, di ba? Nakakatuwa. Ang daming turista, guys. Nakakatuwa siya. Ay nako, guys, ito na yung ito na yung pinaka-fabulous dyan. Dadaan tayo dito sa may boat na to. Dadaan tayo dito sa may bridge na to. And then, kailangan nating yumuko. Ganon, Tricia. Hi! Ito na, guys. So, kailangan nating humiga. Oh, kailangan daw nating humiga. Sit down. Okay, sit down lang daw. Ayan. Unang ko baka mauntog ako. Natatakot ako. So, ayan. Oh. Ayan, o, diba? Nasa bridge tayo, oh. Yan. Meron ditong pagtulog sa ilalim ng bridge. Ganon talaga siya. And then, paglabas mo, eto na naman tayo! Diyos ko, parang na tayong natutulog. Hindi na ako makabangon. Anong gagawin? Nakatingin sa akin. Pahawak nga, bes. Diyos ko, guys, paglabas nyo pa naman, ang dami pa namang nanonood sa inyo. Yung mga yan, nanonood sila sa akin pagka lumalabas kayo doon. Yes, kami nang nagsasabi sa inyo ni Enzo na you have to experience this kapag nandito kayo sa May Hoi An. So actually, hindi namin talaga maintindihan kung bakit ito yung pinaka-favorite city namin dito. Hindi ganun kaganda yung mga makikita mong halimbawa, wala ritong mga masyadong mountains, beaches, ganyan. Kumbaga, pagdating sa may, tawag doon, sa may natural na resources. Yung nga just isip, Tama naman. So, hindi, salat sila sa ganun. Pero yung vibe, yun yung hindi nyo madadaya, yun yung hindi nyo makikita kahit saan dito sa may Vietnam. Ganun talaga siya. Alam nyo yun, katulad ngayon, di ba? Ang gulo-gulo doon sa may labas. I mean doon, ang gulo doon. Pero pag nandito na kayo, ang peaceful na. Tapos, mararamdaman nyo talaga yung romantic side ng Hoi An. So, this is why Hoi An is known for. English eh. Guys, pinipilit ko magpaka-social kunwari. Tapos kung ano sabi ko. So, ayun. So, dito kilala yung Hoi An sa ganitong vibe. Yung relax, tapos yung romantic siya. And it's really, again, hanggang ngayon, magical pa rin ang Hoi An. At actually, iba yung experience. Actually, pag nandun ka sa mga gilid-gilid, pag nanonood ka, maganda na. Pero iba talaga experience mo na dito ka mismo sa boat, no? Yes, yun yung ibig ko sa inyong sabihin. Kasi doon kapag ka nanonood ka lang kasi doon, nakikita mo lang siya. Yes, nagagandahan ka, pero iba yung feeling. Ayan, katulad ngayon, ako lang yung maingay. Nakikita nyo, di ba? Ako lang yung nagsasalita. Kasi lahat ninanamnam. Kami, for the vlog. Siyempre gusto namin i-share sa inyo. Gaya nga ng lagi namin sinasabi,
yung napapanood ninyo sa amin, lahat yun authentic. Kapag masaya kami, gusto namin na itatawid namin sa inyo na masaya. Kapag talagang disappointed kami, na itatawid namin sa inyo na disappointed. Kasi ayaw namin kayong bigyan ng vlog na hindi yun yung totoong feeling namin at that right moment. Katulad nito, grabe guys, as in, sobrang special nito sa akin. Ayan, si Kuya may halak pa. Hinalakan ako ni Kuya. Ang ganda na nung sasabihin ko eh. Seryoso ka na? Seryoso na ako eh, oo. Kasi paano na sana eh. Ito na yung pa-closing ko dito sa may sa experience na to. Kaya lang hinalakan ako. But anyways, ayun na nga. Ang extra special doon, kasi syempre, di ba, iba talaga kapag kakasama mo yung, hi, charot. Iba talaga kapag kakasama mo yung taong, mahalaga sa inyo. So, ayun yung gawin ninyo. Isa talaga itong Hoi An sa may pinaka-romantic place dito sa may Vietnam. If not, siya talaga yung pinaka-romantic place dito. Guys, tapos na tayo. So, more or less, para lang siyang kulang-kulang 30 minutes. So, ayan o, ganyan pang karami yung naghihintay. Ang daming tao. Nakikita nyo to. Ito na yung pila. Ayan o. Nakapila sila kasi wala silang clock. Ayan yung pila. Kung gaano kahaba yung pila, papakita namin sa inyo. Ayan. So, ayan yung pila niya. Kaya iba yung pila kapag ka nag-clock kayo, iba yung parang magiging, ang tawag doon, pier. Hindi pier, yung sasakyan ninyo, iba. Kaya ano pa nga bang gagawin ninyo? Kaya kapag gusto ninyong ma-experience ito ng mas convenient, gamitin nyo na yung promo code namin sa may clock. Ano yung promo code natin? Go with men! Yes! So ano pa ang gagawin? I-clock nyo Clock na mo na yan para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Guys, it's 7 p.m. Ito na yun. Ito na yung situation now dito sa may bridge na to. Sobrang dami na ng tao. Ganyan talaga siya. Kaya habang gumagabi dito, ayan, di ba? Meron pang mga bisikleta. So habang gumagabi rito, mas dumadami talaga yung tao. At nag-iiba talaga yung vibe niya. Guys, ganitong karami yung tao, pero hindi mo siya mafe-feel na magulo. Kasi nga siguro yung vibe kasi talaga yung nag-a-add na parang mas relax siya. And then yun nga, mas romantic. Kaya kahit ganito karami yung tao, deadma lang. Hindi mo siya mararamdaman na parang, ay, ang gulo. Wala siyang ganun. Kanina tayo yung bida, tayo yung pinapanood doon. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, nandito naman kami sa may meron part. Kami na ngayon nanonood while having sweet corn na, ano tawag dito? Grilled. Inihaw. Tari nito, grilled talaga. So, ito naman yung point of view nang nandito ka at nanonood. Ito na yung makikita mo, di ba? Parang kang nanonood ng movie. Ganon talaga siya. Guys, sabi ko kay Enzo, pahinga muna kami para makapag-dinner. And then, makapag-party-party mamaya. Ayaw niya. Kasi gusto niya muna ritong mag-picture. Kasi nakita niya yung picture ko dyan last time. Gandang-ganda siya. So, gusto niya rin daw experience. And since nandito na lang naman, why not? Diba? Pagbigyan natin sa Enzo, sabi ko nga sa inyo, turistang-turista to. Siya nga pala guys, kailangan mo magbayad ng 10,000 dong. Yes, so parang 20 pesos. Each yun ha. Pero parang only naman na yung picture. Ayan, si ate pa yung eto, kung wala kang photographer, kung solo ka, siya mismo ang magpipicture sa'yo. Ganun siya, di ba? Kaloka. So ito na guys, pipicture na natin si Enzo. Umaarte itong si Enzo eh. Ayaw talagang pumayag. Sige na, bes. 1, 2, 3. So ayan guys, nakikita niyo mga arte-arte na Enzo. Hey, 1, 2, 3. So pakita mo yung mga pictures ko sa'yo. Ayan oh. Ayan guys. In fairness, di ba? Oh, maganda naman. Sa 20 pesos, pwede na yan. Tapos ipopost din namin sa may Instagram para makita ninyo. Kaya i-follow nyo kami sa Instagram. So ngayon, freshen up lang kami ng kaunti. Freshen up! And then labas tayo mamaya for dinner. And then party! Good evening, guys! Good evening na talaga. Now it's 9:24 p.m. So kain muna tayo. Kapag ganitong oras, para na tong nagiging night market. Pero tayo, kain muna tayo. Ito yung pagkain namin. Look, chicken, guys. Ang laki ng chicken in fairness. Ay! Napaka-clumsy ko talaga. So parang nasa may ano lang to, 90 pesos or 100 pesos. And then, ito naman, ano siya, beef na parang chop suey. chop suey, ganon.
So pareho lang kami na in-order ni Enzo. So mamaya, labas tayo ulit doon sa may pinaka Hoi An Old Street. Old Street. Tapos, papakita namin sa inyo mamaya na mag-iibang anyo na siya. Kasi medyo marami pa ngayong tao. Kasi nga, 9:24 pa lang. Pagdating kasi ng 10 p.m., mawawala na yung tao kasi tapos na yung parang day tour. Ang ginagawa lang kasi rito, day tour lang talaga. So, yun, kain muna tayo. Grabe, gutom na kami. And then, wala kami nga palang biniling drinks. Ito yung drinks namin. Nagaling pa to sa Pilipinas. So may pubs. Take out namin to doon sa Maypag. So yes, pwede naman mag-take out ha ng mga drinks sa Maypag. So huwag naman OA. Kami nagti-take out namin tag-isa lang lagi. And then may hawak kaming water. Yun yung pinaka-take out namin. So kain lang tayo and then mamaya papanoorin natin sila mag-party-party. Guys, it's 10:30 p.m. So ito yung kanina na buhay na area. Ito yung ano tawag nito, river. Yes! So dito yon yung may mga lantern kanina. So ngayon, wala na. Kasi nga, close na siya. Tapos na kasi yung mga dator. Ito na ngayon ang nagaganap dito guys, kapag ka ganitong oras. Papakita namin sa inyo, party na dito. May pa-party din dito, ayan. At makikita nyo guys, puro foreigners na makikita nyo talaga rito. Ayan o guys. Look! So makikita nyo yan, puro mga foreigners na yung nakatambay. Ayan. Yung iba, naglalaro lang ng cards. Yung iba, syempre, umiinom. Yung iba, nagsasayaw na. So ito na yun, party na siya. Ayan pa, guys, sumasayaw na sila dito. Ayan, Party! Diba? Party na sila dito, guys. So ganyan na ang ganap dito sa Hoi An kapag kagabi. So ganun siya. Ang isa sa maganda rito sa may Hoi An, sa totoo lang, merong time na pwede kang mag-relax, may time na romantic siya, and then, pagkagabi naman, ito na yung time na pwede ka nang pumarty-party, kaya perfect siya talaga sa lahat ng klase ng traveler. And then makikita nyo, yung mga nandito talaga guys, karamihan talaga dito, mga backpackers talaga sila. Nagtatagal talaga sila rito. Kasi, to be honest, ayun na naman, huwag kayong magalit sa akin. Mura talaga kasi dito. Imagine yung hotel namin, 700 lang. Nandito kami mismo. Tapos, pati yung mga beers dito, ganyan, yung mga pagkain, mas mura kaysa sa may Pilipinas. So, yun kasi yung ini-aim nung ibang mga kapitbahay natin sa Southeast Asia, yung mura sila, pero magtatagal sa kanila yung mga foreigners. Kasi syempre, the more na magtagal yung foreigners sa kanila, the more na mabubuhay yung economy nila. So, gusto rin namin mag-chill. Hanap lang kami. Parang ang gusto namin, ito yung ganito, kanta-kanta lang, makikinig lang kami. Hindi naman kami mahilig po party-party. Tapos sa Enzo, namimiss niya yatang uminom ng beer. Via Saigon. Oo, pero parang wala dito. Iba yung nila rito, iba yung parang beer nila. So, hindi tayo makakapakinig niya. Meron yung nakatambay lang. So, pwede din, kung gusto niyo lang talagang mag-chill na iinom na hindi sa ganyan, meron din. Kasi, uso nga dito yung ganun, yung maglalagay lang ng bangko sa may labas. And then, ayun na, nagiging tambayan na, nagiging kainan na, nagiging inuman. Ito yung sinasabi namin sa inyo na. So, ayan may mga nagiinuman din dito. Ganyan. So, pwede din yan. So, ito, mas mura dito kasi syempre, beer na beer lang yung babayaran mo. Kasi kapag ka kasi doon sa mga bar, syempre, mas mapapamahal kayo. So, ayan siya guys. Ganyan kaganda dito sa Hoi An. So, guys, sa Enzo nag-request, gusto niya daw ng Via Saigon. yan, isang can lang. So, ang tagal na namin talaga hindi uminom. Ang iniinom nga lang namin. Anong iniinom natin? Yung parang soft drinks lang na yun? San Miguel beer na, apple. San Miguel apple. Ito siya, guys. Di ba? Ito yung iniinom tayo natin dati, hindi na tayo nakatira. Dati, nandito kami nagtatrabaho. Ito yung iniinom namin. Mag-cheers uli kami. Ang hilig namin mag-cheers, no? Cheers! Ayan. Hindi siya ganun katapang, in fairness. Unlike sa atin, pag uminom ako ng beer, hindi ko kayang uminom sa atin ng beer kapag ka hindi San Miguel Apple or San Miguel Light. So, ayan, ito na yung ganap dito sa may Hoi An. Nakaka-enjoy siya, in all fairness. So, sana nag-enjoy din kayo. And then,
Sana nabigyan namin kayo ng idea kapag gusto nyo ritong pumunta. Mula po dito sa may Hoi An, Vietnam. Maraming salamat po sa panonood. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!